Alam mo kapatid, siguro ang kahulugan ng salitang pantubos. Halimbawa, may nakasanla, nakasanla 100,000. Yung pantubos na pera, yun ang representasyon ng halaga nung tinutubos mong lupa. Si Kristo, pantubos, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Kaya yung dapat nating isaper o tiising parusa, kahihiyan, siya ang tumiis nun, siya ang lumagay sa lugar natin. Kaya ang tawag sa kanya, Redeemer manunubos. Redeemer. Instead of us being in the cross, siya ang kumuha ng ating lugar. At dun sa tiempo na yon, pinabayaan siya ng Ama. Bakit? Hindi niya matutubos ang kasalanan natin kundi siya magsasaper ng parusa at mamamatay. Yung kamatayan niya, yun ngayon ang tumubos sa atin. Basahin natin ang 2:14 ng Hebreo. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, madaig niya yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Kaya yung kamatayan niya, yun ang tumubo sa atin. Yun ang nagdala ng ating kaligtasan. Instead of us being put to death because of our sins, the Son of God took our place in the cross. Kaya tama lang na nung oras na yon, pinabayaan siya ng Diyos para matubos niya ang ating kasalanan. Kasi ulitin ko, isang pagkakataon para siyang uod. Isang pagkakataon para siyang taong kriminal na binabato para mamatay. Sa krus, finally, siya ang ating representasyon doon. Dapat tayong mapatay, dapat tayong parusahan dahil sa ating kasalanan, pero para matubos tayo ni Kristo, siya na walang kasalanan ang umako at kumuha ng ating pwesto. Kaya, si Kristo dapat sambahin natin sasambahin natin yon. Unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ang Kristo dapat sambahin Kasi anak siya ng Diyos.